Hi class, today pag-uusapan natin is all about the weir. No, weir is a type of an open channel. Primarily, this consists of mga canals. May iba't iba tayong mga canals, may iba't iba tayong mga weirs. We have triangular, trapezoidal, rectangular. Actually, under ng rectangular, meron tayong iba't ibang mga subtypes pa, no? So today, medyo pasadahan lang natin ng konti, no? Sige class, okay? For a sharp-crested weir, no? Meron kasi tayong mga tinatawag na sharp-crested weir. Ibig sabihin, sharp, no? O sharp-crested weir, yun. Okay? So, meron tayong dalawa. We have suppressed and then contracted, no? Ngayon class, pag sinabi natin suppressed, yung L natin, which is the length of weir, is also equal to the width ng kanal. No? Ibig sabihin, for example lang, meron tayong kanal. O class, makikita natin yung front view ha. O class. Tapos, for example, meron tayo ditong weir. O, parang ganito class, no? Ito yung kanal natin. Ito naman nasa side view naman siya, no? Okay. So, ganito class, yung ating length. Let's say, yung W natin. Ito yung class, yung W, yung width ng kanal. And then, yung ating weir, ito, di ba? Weir length. Class equal daw, no? Parang in short, wala kasi tayong end contraction na tinatawag, no? Ibig sabihin kung ano yung butas ng kanal, yun lang din yung width ng weir, no? So yun. That's it for a suppress, no? Pagdating natin ng contracted, di ba class? Kumbaga ando na, no? Sabi natin contracted, ibig sabihin ang purpose is makontract yung tubig. Ibig sabihin, di ba, para makontract natin yung tubig, kailangan, nangyari, liitan natin yung kanal. Liitan natin yung kanal, in a sense, nalalagyan natin siya ng end contraction. Kung kanina, this is for suppress, ibig sabihin, yung W natin is equal to L. Class, pag sinabi naman nating suppress, ito class yung ating kanal, di ba? Nilagyan na natin siya ng contraction sa magkabila. Pansinin mo class, di ba dito, yung tubig natin, buo, nadadaloy pag ganyan. Na-imagine ba class? Teka. Na-imagine ba class? Parang ganyan ha? Yung tubig natin, ganyan lang din siya dadaloy. Pero pagdating natin dito, class, yung tubig natin, ito na lang. Na-imagine class? Parang pagdating dito, na-contract yung tubig, no? Unlike dito, sobrang laki, di ba? O dito medyo na-contract. Same sila ng width, ng weir, pero yun na class, no? Pero yung ating W is not equal to width. Kaya nga class, kapag ka-contracted, yung length ng weir is not equal to the width ng kanal. Okay? And then yun na. Under naman ng contracted, meron tayong tinatawag na one-end contraction at two-end contraction. Andiyan naman na, di ba? Pagka one-end contraction, isa lang. Parang sample, ganito. Tapos ito yung ating ano siya i-drawing. Parang ganyan class, no? Parang ganyan, no? Burahin natin ng konti. Imagine ba class? I hope medyo na imagine Parang ganyan class, no? Yung tinatawag nating one-end contraction. Otherwise, kapag ka naman two-end contraction, parang ganito sa kanina. Parang siyang ganito class. Parang siyang ganito. Two-end contraction. Ibig sabihin yung dalawang magkabilang side natin ay merong contraction, no? May contraction siya class. So anyway, yun naman ang mga ilan sa mga kailangan natin tandaan when it comes to weir. Yun lang, sige. Proceed tayo class sa derivation ng formula. Sige, huwag natin burahin. Okay? So, that's the derivation ng formula. Pasalan pala muna natin to. Meron tayong triangular weir o tinatawag natin V-notch. Then we have a trapezoidal canal o a trapezoidal weir, no? And then we have the broad-crested. Sa broad-crested, meron tayo actually dalawa, no?
meron tayong tinatawag na round upstream and then square upstream corner. Then yun lang, no? Actually, kung ano lang naman, parang kumbaga class, ang weird naman kasi hindi naman to halos, actually hindi naman to lumabas sa board exam pa, no? Hindi pa to, never pa to lumabas sa board exam class, no? Si weird mismo, no? Okay, so ako class, ito lang, no? And then as well as this one, and then the trapezoidal broad crested, pwedeng medyo ano lang yan, no? Optional, no? Kung sa board exam, no? Anyway, for triangular, under kasi ng triangular at trapezoidal, meron tayong mga derived formulas yan, no? Depende sa mga case na kumbaga, class, pagdating kay triangular, meron kasi tayong tinatawag dyan na V-notch, Cipulet, ay class dito kay trapezoidal, meron tayong Cipuletti. O may mga ano na yan, formulas na maiikse. Nung ako nag-review sa board exam, yun lang din yung mga kinabisado ko, pero hindi naman siya lumabas class. Pero yun nga, no? Kaya medyo, probisaduhin nyo rin yung formula. Ando naman yung class sa may module natin na sinend ko. Yung mga other formulas nakalagay. So, medyo pasadahan nyo siya, no? Kasi, wala class, ano? Direct substitution lang yun. Kaya if ever nalabas, yun lang naman ang lumalabas. Pero itong si Weir, never pa naman siya lumabas, no? Okay. So, pasadahan natin kasi under ng Weir, ang mga hinahanap lang naman yun, kalimitan is the discharge ng Weir. Pero mapamilyar muna tayo sa mga denotation natin, no? Pag sinabi nating H class, this is the height the head, no? Ibig sabihin, yung sukat ng head ay mula dun sa top ng ating weir to the water surface, no? Yun yung head. And then yung P, yun naman yung height ng weir natin, no? Magkaiba yung H at saka yung P kasi yung H, this is the height ng water magmula sa top ng ating weir to the water surface, no? Yung P natin, magmula sa bottom ng weir to the top ng weir. O ibig simply, yung height ng weir. Okay? So, ganun lang class. Next, in the class, assume natin na supported the derivation ng formulas. Kasi ano to, di ba ito ay kanal. Tapos nakita natin ito yung weir. So, ibig sabihin, ito ay rectangular suppressed weir, no? Sharp-crested rectangular suppressed weir. Ibig sabihin, yung L natin is equal to W. Wala pa tayong end contraction, no? Na ganun. Wala pa, no? So, ang hinahanap sa atin is Q. Since mag-assign tayo class na yung H is varying, ito class. So, mag-assign tayo ng strip DH, no? Yung height ng rectangular strip na yan ay DH. Ibig sabihin, pwedeng tumaas, pwedeng bumaba. O let's say, yung variable natin is H, no? So, ibig sabihin, DQT, class nakukuha kasi natin dito is theoretical discharge. Yan ay equal sa AVT, tama ba? Di ba para makuha natin yung theoretical, ang makukuha din natin yung Viret. Ubaga class, kung ang binigay sa atin, di ba sabi natin class yung Q is equal to AV. Okay? Since ang consideration muna natin class for the derivation is T, o theoretical velocity, di ang kailangan mo ay, theoretical discharge, ang kailangan mo ay theoretical velocity. So, ABT. Wala namang theoretical area kasi kung actual or class, theoretically, iisa lang naman yung class, no? Hindi naman nagbabago. So, ibig sabihin, DQT, DA natin kasi bakit? Ano bang area natin? Di ba ang area natin class is yung length ng weir times yung ating height. No? Yun yung area. So, hindi siya nagbabago class. Okay? Nagbabago pala siya class kasi yung ating H ay pwedeng tumaas, pwedeng bumaba. Okay? So, yung VT natin, let V is equal to 2GH o galing yan class sa Bernoulli energy equation ng pressure head. No, ito. Theoretical velocity. O, sir, bakit yung iba meron siyang CB? O, class yun ay for actual velocity. No? Okay. So, parang ganun kasi yun. No? Parang pag gusto mo nang kunin yung actual velocity, edi kailangan mo AVT, pero kailangan mo ng coefficient of discharge. Parang ganun class. Anyway, so yung A natin, this is L times H natin. Yung H natin is varying. So, DH na lang siya class. No? And H natin is 2GH. So, expand natin si H using the Bernoulli energy equation. Since ito naman ay open channel, this is, diba, this is, pressure head, velocity head, and this is the elevation head. Since ito ay open channel, exposed sa atmosphere, wala tayong internal pressure. Therefore, we can cancel the pressure head. And then we have to consider this is not an actual velocity, no? This is a velocity of approach, no? Ibig sabihin, yung flow ng tubig natin, kino-consider natin yung bilis, no? Ng flow.
And then yung h natin, palitan na lang natin ng h, no? Kasi yun yung elevation natin. So, substituting this h doon sa ating original equation na h, so, mangyayari ito siya, class, no? Note lang natin na h is constant. Ay, yes, h is constant. So, ibig sabihin siya yung may tendency na magbago, no? Okay? So, ang technique natin dito sa pag-integrate, kasi mag-integrate tayo, no? Okay? So sabi natin, h is constant. So, ibig sabihin, ay, no, mali class. Natatypo lang ako, no? H is actually the variable, no? Mali class, no? Sorry. Mali ito. So, h is constant, not, h is variable, not a constant, no? Kasi, siya yung may tendency na magbago. Ibig sabihin, siya yung variable, no? Okay. So, ang technique natin ay, pag nag-integrate tayo, ay nilalabas natin yung mga constant, no? Kaya class, si h is not a constant, no? H is actually the variable. So, di ba yung 2g natin, this is actually a variable kasi yung g natin hindi na magbabago. 2, constant yan, class. Yung L natin hindi nagbabago kasi bakit? Inassume nga natin na class, di ba? Rectangular sharp-crested suppressed weir, no? Okay. So, labas lang natin siya. And then, bakit nagkaroon ng 1/2 class yung radical sign? Parang kinonvert natin siya into an exponential form, no? So, recall lang natin, class, na from the differential sa integral calculus, na yung derivative ng u natin raised to n ay equal sa 1 over n plus 1, u raised to n plus 1 plus c. Since, class, ito ay definite integral, hindi na neglect na natin yung c, no? Okay. So, yun, class, no? Let u is equal to h plus va squared. So, ito yun. Kasi ito yun, no? Let daw natin ito as u. And then, this is n, no? Yun. So, substituting, makabuo tayo, class, ng ganitong equation, no? So, ito yung, class. So, nakuha to, galing ito dito. So, integral calculus. Hindi nyo naman kailangan itong kabisaduhin, class, no? Ngayon, huwag muna kayong ma-overwhelm kasi, ano na naman to, class? Marami naman tayo naka-cancel dito. Okay? So, substituting simplifying the equation, class, ito, 1/2 plus 1 is actually 3.5. So, nilipat ko na siya doon sa taas, kaya nagkaroon ng 2/3. Diba ito, class, ay 3.5. Yung pag nilipat mo siya doon, babalik siya magiging 2/3. O kaya, meron 2/3 doon. And then, ito, class, sinimplify na natin to from dito. No? Since ito naman ay 1, so wala naman siyang silbi. I mean, wala naman siyang masyadong epekto, no? So, class, dito na tayo substitute ng ating mga limits. So, ang limits natin is from 0 to h. Kasi pwedeng wala, pwedeng naka-maximum h, no? Magkaiba ba to, class? At saka ito, yes, class, kasi ito yung h is the maximum head. Yung h natin, this is the varying h, no? Head din naman siya, kaya lang varying siya, no? Okay? So, yun, class, no? Yung O, i-substitute natin doon, minus, yung H, i-substitute natin doon sa ating mga variable, then, minus, yung ating H, i-substitute natin doon. No? So, ito yung, class, no? Actually, dito siya nanggaling. Parang ganito, class, no? Pasadahan natin. Yung class, ito yan, ano? H plus BA squared 2G. No? Class, una, i-substitute muna natin yung h dun sa ating variable, h. Kaya nagkaroon ng h plus ba squared. So, ito yun, 2g. Ngayon, yung 0, i-substitute naman natin doon uli sa h din. Tapos, magiging 0 ito. Kaya magiging va squared 2g na lang. So, ayun siya. Minus natin. Kasi di ba ganun, pag nagsisimplify tayo ng definite integral. Okay? So, mapapansin mo, sir, sobrang haba na niya. Kailangan mo bang kabisaduhin? Actually, kahit ito yung kabisaduhin mo, okay lang. Walang problema dyan. Dyan na natin palalabasin lahat ng mga equations natin. Okay? Dito lang mismo. Class, ito ay theoretical discharge of a rectangular suppressed weir, sharp-crested suppressed weir, if we're considering the velocity of rest. Pero most of the problem naman, hindi na natin kinoconsider si velocity approach. Kaya, considering the velocity of approach. Okay? Ngayon, most of the problem nga ay hindi naman na kinoconsider yung velocity approach kasi wala naman din siyang halos epekto. Pero if ever lang na
pinapakonsider, edi gamitin natin ito equation. No? Pero, hindi naman siya halos masyadong ginagamit. No? Okay? So, if we neglect VA, di ibig sabihin, VA is equal to 0. Kung makakancel ang VA, matitirang equation ay, yun na lang, no? 2/3, quantity, actually, meron dito yung class, no? Ayan, tama. 2/3 times square root of 2GL times quantity H raised to 3.5. Yan ay for a theoretical discharge but neglecting velocity of approach. Ngayon, sir, paano natin makukuha yung pinakahinahanap? Ang pinakahinahanap po dito, class, ay yung ating tinatawag na actual discharge. O, yung pag may nakikita kayong class ganito, yan, actual discharge yan, no? So, para makuha yan, di ba class, para makuha natin yung actual discharge, kailangan mo ng area times velocity. Pero ang nakuha kasi natin is theoretical velocity. In order for this equation, o in order for us to determine the actual discharge, o kailangan mo lang siyang multiplyan ng coefficient of discharge. Usually class, C ang natin dyan. Ang denotation natin dyan. Huh? CAVT. No? So, parang ganun class. Okay, next. Punta tayo dito, class. No? Sige. Since sabi natin, para makuha natin yung, parang ganito yung class, diba? Yung A natin times BT ay equal to QT. So, ibig sabihin, ito lang din yung equation natin. Ano? Originally kasi ito ay galing lang din sa AVT. No? Okay, so C natin, nalinaw ko naman, this is the coefficient of discharge. Okay? Where C is the coefficient of discharge. Class, if we are considering the velocity of approach, and then ang kinukuha natin is the actual velocity, actual discharge. Ito yung class. Pero sabi nga natin, hindi naman, class, ang nadagdag lang dito ito, the coefficient of discharge, kasi ginawa natin siyang actual. No? Okay, ngayon, kung neglect na natin yung VA, ito class ay considering the velocity of approach, pero if we neglect the velocity of approach, tanggalin mo lang lahat ng VA, tapos matitira sa'yo ito. Ang pagkakaiba niya sa kanina, QT kasi yun, tapos wala siyang coefficient of discharge. Kasi this time, ang hinanap na natin is the actual discharge, which is yun naman ang halos tinatanong class, no? Ngayon class, may tinatawag tayong weir coefficient. Yung weir coefficient natin ay equal sa 2/3 C 2G. So, ibig sabihin parang ito yung mga variable kasi natin. No? Mga constant, no? So, kasi minsan, binibigay si C, coefficient of discharge, pero minsan, binibigay na lang sa atin directly si weir coefficient. Kaya, tandaan mo ito, class. 2/3 C times 2G. 2G lang, walang L, no? Okay. Kasi bakit? Ito, class, hindi naman ito nagbabago. Si C possible, pero sabi nga natin, pwedeng ibigay na sa atin directly si CW. Pero hindi natin i-assume na kasama sa weir coefficient yung L, no? 2G lang. Okay? So, ito class, binigay sa atin ng weir coefficient and we're considering a velocity of approach, and then we want to get the actual velocity, class. Ito, CW. Ayan. L, tapos class, ito. Okay? Ngayon, kung nineglect naman natin yung velocity approach, tanggalin mo lang yung class. And then, neglecting the velocity approach, ito na. Di ba sobrang simple? Magmula dyan, class, oh. Oh, tinan mo. Tapos naging ganito siya. Okay? Sa actual velocity na to. Actually, yan lang naman. Mga kailangan mo tandaan dyan. And other formulas are mga derived na. So, I advise, medyo kabisaduhin siya ng konti. No? Yung mga other formulas natin. Si Poletti, si 90 degree, mga ganun, class, medyo kabisaduhin siya. Si Francis formula, okay na yun, class, no? Wala nang doon. Kayang-kaya na yun. Okay?